tayo manatiling nakatayo, mga kapatid, at ating buksan ang aklat ng buhay. So, James chapter 4. So, James chapter 4 verse 1. So, manatiling makatayo tayo. Sabi dito sa chapter 4 verse 1, For whence comes wars and fightings among you? Count they not hence even your lust that war in your members? So verse 2, You lust and have not. You kill and desire to have and cannot obtain. You fight the war, yet you have not, because you ask not. So verse 3, You ask and receive not, because you ask amiss, that they consume it upon your lust. So verse 4, You adulterers and adulteresses, you know not that the friendship of this world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of God. Hallelujah. Puri ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, hallelujah, sa umaga na to. Minsan pa, God, magbukas ka ng mga salita, pagpalain mo ang oras namin igugugol, Panginoon, pagpalain mo ang oras namin ilalaan sa mga sandali na to, Lord. Bless this fellowship, bless this breaking of your word, Panginoon. Be the interpreter of your word, Panginoon. At ang iyong abang likod, Panginoon, ay sisidlan lamang ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya dakila ka, Panginoon, salamatan ka, silong naming pinagkatiwala ang gawain na to sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen po rin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo'y malayang makaupo na, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Mari ba natin palakpakan natin buhay na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, nung nakaraang Friday, tayo ay pumunta sa Legazpi at tayo nakiramay sa pagkamatay natin kapatid na si Brother Ronnie, or sa totoong pangalan ay Ronald. At ako'y niwala mga kapatid na bagamat hindi naman siya nakapagdalo na nakakarinig ng salita ng Panginoon, ako'y niwala kung siya ay naging sincere sa kalooban ng Panginoon, kung siya ay naging mapagmahal sa salita ng Panginoon, ay ligtas siya sa harap ng Panginoon. At kung hindi naman, ay ako'y niwala may judgment ang Diyos. But I pray, mga kapatid, na ating kapatid na si Brother Ronnie ay makasama natin sa pagbabalik ng ating buhay ng Panginoon. Ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin at papalitan ng maluwalhating katawan, at tayo din naman ayon sa salita ng Diyos, in the twinkle of an eye, we shall all be changed. Hallelujah. So, hallelujah. Ang ating kapanatagan ay hindi sa tao, hindi sa yaman sa ibabaw ng lupa, kundi ang ating kapanatag ay nasa salita ng buhay, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At nung nakaraan na Sunday ay ating pamagat ng ating paksa ay Our Temporary Life. Amen ba? At after nun ay nabalitaan natin na
kapatid pala ay pumanaw na. So tunay nga mga kapatid na ating buhay, temporary lang. Amen. Ang ating hininga, ang ating kalakasan, ang ating pangangatawan ay tunay nga na temporary lang sa harap ng Panginoon. Sa harap ng, sa dimension na ito mga kapatid, at sa ating kalagayan, sa ating presente ay lahat ng ating katawan ay temporary lamang. At lahat ng ating na-enjoy ay temporary lamang. And tunay nga may solusyon ng Diyos. Kung ang Diyos ay nasa eternal na kalagayan ay gusto ng Diyos na makapasok tayo sa eternal dimension, so gumawa ang Panginoon ng eternal solution para makapasok tayo sa kaharian ng eternity. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. At sa umaga na to ay aking pamagatan ng aking paksa, mga kapatid. Ang aking pamagat ay friendship of this world. Kung gusto ko kunin ng ating paksa sa verse 4, sabi dito, you adulterers and adulteresses. So babae at lalaki ang tinutukoy ni James. Know you not, di nyo ba alam, that the friendship of this world, ang pagkaroon ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan na to, ang kadugtong na talata, mga kapatid, ay is enmity with God. Pag sinabing enmity ay pakikipag-away sa Panginoon. At sabi sa kadugtong na talata, whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of God. Ang sinumang nakikipagkaibigan o kaibigan ng mundo ay ginawa niya mismo ang kanyang sarili na kaaway ng Diyos. So, ang sino mang nakipagkaibigan sa sanlibutan na to ay kaaway ng Panginoon. Ginagawang kaaway ang Panginoon. Hallelujah. So, ang aking pamagat, minsan pa, friendship of this world. Hallelujah. So, ang teksto na ito, mga kapatid, ay mensahe ni James sa mga mananampalataya. Kung ating titingnan, ay hindi ito para sa mga hindi believer. Ang mensahe na ito ay para sa mga believer. So, hindi ito sa mga unbeliever, so akin lang i-rephrase, kundi ito ay para sa mga mananampalataya. Alam natin na kung ang isang tao ay wala pa sa Panginoon at hindi pa nadapnan ng salita ng Diyos, alam natin na ang kanyang kalagayan ay nasa kalagayang liko, mga kapatid. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, hanggat hindi siya nadapnan ng salita ng Diyos, sa harap ng Diyos, ang tao na yan ay liko. Amen ba, mga kapatid? Ang tao na yan ay marumi. Ang tao na yan ay makasalanan. Hallelujah! Sapagkat alam natin, mga kapatid, na ang nasa kay Kristo ay nasa kalagayan na kung saan ang buhay ay matuwid sa harap ng Diyos sapagkat sa katwiran ni Kristo. But again, sa mga wala pa kay Kristo, ang kanyang kalagayan ay nasa kalikuan. Pero dito sa James chapter 4, mga kapatid,
ay ito yung talata na nagsasabi o nagpapaalala sa mga mananampalataya, hallelujah, na kung saan binanggit ni John ang pakikipag-away sa Panginoon. So in other words, kung ang isang mananampalataya ay nakatanggap na ng salita ng Diyos at tumingin sa sanlibutan, nakipagkaibigan sa sanlibutan, ano ang sabi ni James? Sila na mangangalunya. So itong salitang mangangalunya ay hindi ito tumutukoy sa physical na pakikipag-apid ng lalaki at babae or lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ito ay tumutukoy sa pakikiapid sa mga makamundong bagay, mga kapatid. Hallelujah! So adulterers, at sa Tagalog ay mangangalunya, mga kapatid. Now, ang salitang enmity, so gusto ko munang i-explain ang kaibahan ng salitang enmity. So ang salitang enmity, mga kapatid, ay kung titingnan natin sa Bible Dictionary, saan ba yun? So, ang salitang enmity ay tumutukoy sa pagkakaroon ng hidwaan. Bagamat ang enmity ay hindi kapareho sa salitang adversary. So, yan. Di ba? Nakarinig na tayo ng salitang adversary. Pag sinabing adversary ay kalaban. It's not an enmity, kundi ay ang adversary ay nangunggan na kalaban at nagsasalita ng masama laban sa isa't isa. So ang adversary ay in-address lamang ito sa Biblia as mga taong sumasalungat sa salita ng Diyos. At isa na dito ay ang katangian ni Lucifer, mga kapatid. So si Lucifer ay nagsasalita ng hindi maganda sa ating Panginoon. So he is the adversary. Nasundan niyo ba, mga kapatid? Samantala, ang enmity ay pagkakaroon ng hidwaan. So, pagkakaroon ng hidwaan, pagkakaroon ng pagkatalo, or let's say, hindi mapagkaibigan, so enmity. Hindi siya nasisiyahan. Pag ang tao hindi nasisiyahan sa isang bagay at dinescribe niya yung displeasure niya, sinabi niya na hindi na ako masaya sa gawain, hindi na ako masaya na makinig ang salita ng Diyos. Yan ay enmity, mga kapatid. Yung pag-oppose. While adversary ay pagsalita ng masasamang bagay laban, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang title na adversary ay title to ni Lucifer and his angels, mga kapatid. Hallelujah. So that is adversary and enmity. Pero dito sa James, mga kapatid, kung ating titingnan ang talata, hallelujah, sa James 4, sabi to, you adulterers and adulteresses, you know not that friendship of this world, ang pagkipagkaibigan sa sanlibutan na to ay ang pakikipag-away sa Diyos. So, the word enmity is applied. It's not adversary. Hindi sinabi na kalaban ng Diyos. Hindi sinabi na nagsasalita ka against sa ating Panginoon. Yet, ang salitang ginamit dito ay enmity.
o pakikipag-away laban sa Diyos. So, that's the 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 content nitong verse na ito, mga kapatid. Friendship with this world ay nagkakaroon ng pakikipag-away laban sa Diyos. Now, anong ibig sabihin nitong friendship, mga kapatid? So, friendship with this world. Ang salitang friendship, mga kapatid, hallelujah, ay nangahulugan ng attachment. Amen ba? Ang ibig sabihin ng friendship ay pagkakaroon ng isang konektado o isang attachment sa isang bagay. At sabi natin ay magkaroon din ng malalim na ugnayan. Amen ba? So, kung ikaw ay mayroong malalim na ugnayan sa isang tao, o let's say tao, or kaklase mo nung ikaw ay kabataan pa, at nung ikaw ay, let's say, nag-asawa na, mayroong kang kilala na malalim na mga conversation. So, that is friendship. Hallelujah! Friendship yan, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, ang pagkaroon ng friendship, kahit sa natural na kalagayan, ay isang magandang gagawin, magandang kaugalian na ikaw ay maging friendly. At pag sinabi nating friendship ay hindi mo diyan mo makikita ang pagiging sincere, mga kapatid. Amen ba? So sa friendship, nandun yung sincerity, mga kapatid. Pag sinabing sincerity, tunay, tapat ka sa iyong kaibigan, tunay kang kaibigan, at let's say, sa oras ng kagipitan ay welcome kang tumulong. Kasi nga, ang tawag sa inyo ay friendship. At pag sinabi mong sincerity ka, at pag sinabi mong tumutulong ka, ay ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ay masaya ka sa salitang friendship, mga kapatid. Amen ba? Pag sinabi natin friend, di ba, masaya tayo, nakikigalak tayo, nakikisama tayo, at kung ano yung sabihin natin, kung ano yung ginagawa natin kaibigan, minsan ay atin na rin ginagawa. So that is friendship, mga kapatid. Pero dito sa James 4, mga kapatid, ang mga nasa kay Kristo, mga kapatid, ito ay paalala ni James na huwag maging kaibigan, magpagkaibigan sa sanlibutan na ito, mga kapatid. Kaya sabi ni James, friendship of this world. Itong world na tinutukoy nito, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa kapangyarihan. Amen ba? Ang world na tinutukoy dito, hindi ito tumutukoy sa lupa, hindi ito tumutukoy sa pupirin, sa mga isda, kundi ang salitang world, makamundo, o itong mundo na ito, sa libutan na ito, ang tinutukoy ni James, mga kapatid, ay ang pakikipagkaibigan sa kapangyarihan, ang pakikipagkaibigan sa fashion ng mundo, at ang pakikipagkaibigan sa idea ng mundo. So, ang world na tinutukoy ni James ay ang mga bagay na kung saan ay umu-oppose sa
sa salita ng Diyos. Amen ba? So, kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay nagnasa na pumasok sa politika at sa politika ay naranasan mo na ang authority, ang kapangyarihan, amen ba? Naranasan mo ng makatikim ng kapangyarihan na kung saan ay kung may mga, sabi natin, kung may mga anak ka na nagkasala dahil sa iyong impluensya ay kayang i-dismiss ang kaso. Kayang i-dismiss ang pagkasala. So that's the power. That's the power na meron ng isang politiko, mga kapatid. Ang power na yan ay na-abuse. Kaya isa sa sanlibutan na to, ang kanyang ikinikater ay ang kapangyarihan. At kung ikaw ay gustong makakuha ng ganitong kapangyarihan, mga kapatid, gusto mong pumasok sa ganyang kalagayan at gusto mong makipagkaibigan sa ganyang kalagayan, then, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nakikipag-away sa ating buhay ng Diyos. Amen ba? At hindi lang yan, mga kapatid, hindi lang tumutukoy ang power, maging man ang fashion ng sanlibutan na ito, mga kapatid. Hallelujah! Ang fashion ng mundo, ang sistema ng mundo, mga kapatid. Marami sa mga tao ang umahanga pagdating sa mga fashion show, mga modeling, mga babaeng nakahubad, at ang naiwan na lang ay ang two-piece na lang. At kung ikaw ay mananampalataya at kung hinahangad mo ang ganung bagay, gusto mong maranasan, gusto mong malalim na karanasan sa ganung kalagayan, then you want to be a friend of those world, of those fashion, mga kapatid. Hallelujah! At sabi ni James, hallelujah, kung gusto mong makipagkaibigan sa ganung kalagayan, then, hallelujah, nagkakaroon ng pakikipaglaban, pakikipag-away sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Tingnan mo ang mundo, mga kapatid. Let's compare sa ating presenting panahon ang sanlibutan na to, ang fashion na to, sa aklat ng Genesis. Tingnan nyo, mga kapatid, makikita mo ang kanyang kaibahan, ang distortion ng sanlibutan sa design ng Diyos sa kanyang creation, mga kapatid. Tingnan natin ang Genesis 1. So, Genesis 1, diretso tayo sa 24. Antok pa ba kayo? Pali ba natin palapakan ng buhay ng Panginoon? Hallelujah. Tingnan nyo, mga kapatid, kung gaano ang mga tao ay involved sa mga sanlibutan na gawa. Tingnan nyo, mga kapatid, sa 24 ng Genesis chapter 1, sabi ito, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind. So, cattle and creeping things, the beasts of the earth, after his kind. And sabi ito, and it was so. So, lumitaw ang mga hayop, ang mga nagsilakad, nagsi-creep,
gumapang. So yan. At sabi dito sa 25, and God made the beast of the earth after His own kind. Tingnan niyo mga kapatid ha? Ginawa ng Panginoon ang hayop, mababangis na hayop, ayon sa kaniyang o sa kanilang uri. At sabi ito, everything that creep upon the earth after His kind, sabi ito, and God saw it was. Tingnan niyo mga kapatid, nung ginawa ng Diyos ang mga beast, mga hayop sa ibabaw ng lupa, sabi ng Diyos, it was good. Amen ba mga kapatid? It was good. Pero kung ating titingnan sa sanlibutan na ito mga kapatid, sa pattern ng mundo na ito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, it was good. So ibig sabihin, walang kasamaan, walang karumihan, walang distortion sa kanyang creation, walang pagkasira. Pero tingnan niyo mga kapatid, sa ating presenting panahon, ano ang ginawa ng sanlibutan? Ano ang ginawa ng sistema ng sanlibutan sa mga hayop? Anong ginawa mga kapatid? Ang ginawa ng sistema ng sanlibutan mga kapatid ay ano? Pinaglalaban nila ang bawat hayop. Hindi niyo man na-witness, wala man sa atin sa Pilipinas, pero may ibang bansa na leon laban sa leon, pitbull laban sa pitbull. Ang pinakasikat lang sa Pilipinas ay manok na panabong laban sa manok na panabong. So, ang paggawa ng Diyos sa kanyang creation, at kung tininan natin sa ating panahon mga kapatid, naging distort ang kalagayan ng mga hayop mga kapatid. Imbis ng mga hayop ay mahinahon, imbis na ang hayop sa paningin ng Diyos ay mabuti, maganda, pero ang nangyari mga kapatid, naging masama sapagkat pinaglalaban ng tao ang hayop sa hayop. Ang manok na panapong, ang mga aso na mga hybrid ay pinaglalaban at nagkakaroon ng gambling mga kapatid. Pumasok ang gambling sa larangan ng beast mga kapatid. So na-distort ang creation ng Diyos, nasira. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa sistema ng mundo mga kapatid. Dahil sa fashion ng mundo. Hallelujah. Kaya sabi ni James, hallelujah, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. So this is address for the believer. This is address to us mga kapatid na nagmamahal sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah! At ating pang dagdagan mga kapatid, sa Genesis chapter 1 pa rin, ito yung creation ng tao. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi nito, and God said, let us make a man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeped upon the earth. So nilalang ng Diyos ang tao
sa kanyang wangis, and then, pagkatapos ng langit ng Diyos, ang tao sa kanyang wangis, ay sumunod ang kanyang likeness. So sa atin, sa message ay we know na may dalawang stages ang paggawa ng tao. Una, sa image ng Panginoon. Hallelujah. At kasunod ay ang kanyang likeness. So, hallelujah. At ang kanyang disenyo, mga kapatid, ay para mahalaan ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa lupa, at ang mga cattle, mga kapatid. At kung ating titingnan, mga kapatid, in this verse, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, in this verse, mga kapatid, ang mandate ng Diyos sa man is to manage. Pero hindi sinabing to destroy. Amen ba? Hindi sinabi na sirain. Hindi sinabi na bombahin. Patayin ang mga hayop sa ibabaw ng lupa. Pero tingnan natin ang sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah. Ang creation ng Diyos, instead na i-manage ng tao, ay sinisira ng tao, mga kapatid. So, yung paggamit ng dinamita, isa yan. Hallelujah. Hallelujah. At ang isa pa sa ating pagdugtungan, mga kapatid. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He them. Sabi, mga kapatid, God created man in His image. Sa kanyang wangis, sa kanyang mukha, mga kapatid. Hallelujah! At kung titingnan natin ang tao, mga kapatid, hallelujah! Imbes na kawangis ng Diyos ang ating makikita, maliban sa mga anak ng Panginoon, maliban sa naglilingkod ng tunay sa Panginoon, ay makikita natin ang kabanalan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Pero hallelujah, kung titingnan natin, mga kapatid, ang sanlibutan, kung titingnan natin ang mga tao na wala pa kay Kristo, ay di makita ang imahe ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Ano ba ang imahe ng Diyos? Hallelujah. Ano ba ang likeness ng Diyos? Hallelujah. Ang likeness ng Diyos, mga kapatid, ay ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao, mga kapatid. So, hindi natin makita yan sa ating presenting panahon, maliban na lang sa mga taong tinawag ng Diyos, mga kapatid. So, kung titingnan natin ang sanlibutan na ito, mga kapatid, marami kang makikita na ang mga tao ngayon ay hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos. Imbes na mamuhay na may kabanalan, mamuhay na may pagkatakot sa Diyos, pero makikita natin, mga kapatid, ang mga tao ngayon ay wala ng takot sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga yung kabataan na binalita na naman, di ba? Isang anak ng police na, I think, airport police ba yun? Chief police. Sa isang private school, ay ginusto niyang pagbabarilin yung mga kaklase niya. So, hindi mo makita doon ang likeness ng Diyos. Ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo makita sa kanyang buhay, mga kapatid. Kasi, minahal ng lalaki na yon ang gawa ng sanlibutan. Nakipagkaibigan siya sa sanlibutan. Nakipagkaibigan siya sa mga kaisipan ng sanlibutan, mga
mga trending ngayon, yung mga pagbabarilan, mga marunuming panuorin, yun yung na-digest sa kanyang kaisipan, and then, kanyang in-embrace. At nangyari, ang nangyari mga kapatid, di mo makita sa kanyang buhay ang spirito at gawa ng Diyos sa isang mananampalataya. Amen ba mga kapatid? So that's the fashion of this world mga kapatid. And sad to say mga kapatid, may mga naglilingkod sa Panginoon. May mga nag-aangking Kristiyano. Matagal na sa paglilingkod. But still, ang kanyang buhay ay parang hindi pa ma-overcome ang mga bagay na pansanlibutan mga kapatid. Diba? May mga manampalataya na nakatanggap na ng salita ng buhay, nakatanggap na ng pagpapala ng Diyos. Pero kung mapapasin natin mga kapatid, hallelujah, may mga ilan sa atin na ginagawa pa rin ang gawa ng sanlibutan. Just like sa pananamit, di ba? Makikita natin na nakamaong, butas-butas pa. Mananampalataya na siya, matagal na naglilingkod, but still, butas-butas ang pananamit. Sa isang kababaihan, di ma-overcome ang pagpapantalon. So, ang tawag diyan, that is friendship of this world, mga kapatid. Kung hindi mo ma-overcome ang mga bagay na yan, matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, umabot ka na ng 5 years, 6 years, or let's say, 7 years, but still, hindi mo pa rin mabibitawan. Kung ikaw ay sister na nagsusuot ng mga maong na panglalaki at meron pang mga butas-butas. Hallelujah. Then we say, it's a friendship of this world, mga kapatid. At ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging kaibigan ng sanlibutan na to. Hallelujah. Sapagkat sa harap ng Diyos, yan ay pakikipag-away sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Sino ba dito ang gusto maging kaaway ang Diyos? Wala. Hindi mo na-discern, hindi natin na-discern ang ganung spirito ng sanlibutan. But still, hallelujah, it's a plain and expounded by the scriptures na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ang pakipagsundo sa mga bagay na makasanlibutan, ay pakikipag-away sa ating Panginoon. Ang paggawa ng sanlibutan ay pakikipag-away sa harap ng Diyos. At sabi nga sa Biblia, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, sinong makakatayo sa harap ng Diyos kung ikaw ay nakikipag-away sa harap ng Diyos? Are you sure ikaw ay makakatayo? Kahit si Lucifer na gustong maging kapantay ang Diyos, mga kapatid, kapantay ng Diyos, nakatayo ba si Lucifer? Hindi siya nakatayo. Kasi walang makakatayo sa presensya ng Diyos. Walang sino man na nakalaban ng Diyos ang makakatayo sa harap ng Diyos. At sabi ng salita, mga kapatid, kahit ang kasalanan ay hindi makakatayo sa harap ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. So kung ang tao ay ginawa ng Diyos sa kanyang ways at likeness, mga kapatid, then ang tao dapat ay mamuhay ayon sa kabanalan na ibinigay ng Diyos.
So kung may makita kang mga fashion show, yung mga artista na nagpa-fashion show, naglalakad sa entablado, at mga, sabihin natin, mga boxing na competition, mga maruruming bagay mga kapatid. Then, kung ikaw ay mananampalataya at gustuhin mo ang ganung kalagayan, then, isa ka sa pinapalahanan ni James mga kapatid. That friendship of this world is enmity with God. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Ano ang dapat makitaan sa isang mananampalataya mga kapatid? Ating tingnan ang Ephesians 6. So kung ayaw ng Diyos na ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng kaibigan ng sanlibutan, I mean, friendship of this world. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magpagkaibigan sa tao. What I mean is, yung pattern, yung fashion ng sanlibutan na ito mga kapatid, yun yung tinutukoy dito eh. So hindi ito tumutukoy sa tao ha. So, kung mayroon tayong kaibigan na tao, kahit hindi mananampalataya, purihin ang Panginoon sapagkat yan ay binigay ng Diyos. Pero dito mga kapatid, ito ay tumutukoy sa worldly. Hallelujah. Worldly frame. Mga gawa ng kaaway na nasa sanlibutan. Yan yung ayaw ng Diyos. So tayo pupunta sa Ephesians chapter 6. Tingnan niyo mga kapatid. Sa 6, gusto kong, ito ay 10 to 18. So, pendulutan niyo akong magbasa. Hallelujah. Sabi dito, ito yung sabi ni Paul, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Tingnan niyo mga kapatid sa 11. Put on the whole armor of God. Put on the whole armor of God. Now, kung ang isang manampalataya ay nakikitaan natin ng pagkikipagkaibigan sa sanlibutan, then it is clearly say mga kapatid na hindi niya ibinihis ang baluti ng Diyos. Hallelujah! Kung may makita tayong kapatiran na matagal na naglilingkod sa Panginoon at para bagang ang kanyang pananamit ay makasanlibutan, then hindi niya sinusuot ang baluti ng Panginoon mga kapatid. And it's sad to say, sabi dito, that you may able to stand against the wiles of the devil. Ibig sabihin, dahil nga hindi nakitaan ng baluti ng salita ng Diyos, then it's safe to say na siya ay nalinlang ng dyablo mga kapatid. Siya ay nalinlang ng dyablo. Ang pagsunod sa sanlibutan na to, ang pagtanggap ng sanlibutan na to, ang pagkipagkaibigan sa sanlibutan na to, kung ikaw ay mananampalataya, hallelujah, then, it's sad to say, ikaw ay nalinlang ng dyablo. Amen ba mga kapatid? O kahit ako, kahit sino sa atin na nagsasabi na naglilingkod sa Panginoon, but kung ang ating buhay ay makitaan ng hindi kabanalan mga kapatid, so ako'y niwala, may mga times na nagkakamali tayo because nasa temporary pa tayong kalagayan. Pero mga kapatid, kung magalat tayo naglilingkod sa Panginoon pero ang ating buhay ay walang kabanalan,
walang pagsunod sa kayusan na ibinigay ng Diyos, then it's sad to say na ang buhay na yan ay napasok na ng linlang ng kaaway. At yun yung ayaw ng Diyos, mga kapatid. Ang mabitag tayo sa linlang ng kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Anong sabi sa verse 12? For we wrestle not against the flesh and blood. Hindi tayo nakipagbaka sa laman at dugo, but against the principalities, against the powers. Ito yung friendship of this world, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So kung sinusunod mo pa rin ang makabagay na sanlibutan, mga kapatid, kahit ikaw ay sister, nagdadamit ka pa rin na hindi kaya-aya sa harap ng Diyos, then hindi ka nakipagbaka sa mga wickedness na nasa high places. Kundi ikaw ay nalilinlang na ng kaaway ng Diyos. Kaya sabi sa 13, therefore, take unto you the whole armor of God, that you may able withstand in the evil day, and having done all to stand. So tumayo tayo, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, take stand. Hallelujah. Take unto you the whole armor of God. Bakit? Bakit kailangan natin suotin ang buong balutin ng Diyos? Sabi ng karugtong, that you may able to withstand. Makatayo. Saan? Makatayo saan? Para kanino tayo makatayo? In the evil day. And having done all to stand. Yun, mga kapatid. Hallelujah. Isuot natin ang baluti ng salita ng Diyos. Ang baluti ng Diyos. Hindi ang fashion of this world. Suotin natin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating pahintulutan. Hallelujah, na ating buhay ay sagana pa rin o friendship pa rin sa sanlibutan na ito sapagkat tayo ay binili na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So therefore, hallelujah, may our life, hallelujah, ay kayaya sa harap ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, ang isang Kristiyanong tunay, so I'm not talking about unbeliever. I am not talking about meek believer. Ang Kristiyanong tunay ay makikita natin na kagaya ng isang mandirigma. Naka-full battle. Naka-full gear. At ang kanyang baluti ay ang Diyos, mga kapatid. So kung may mga Kristiyano man na nabibihis ng makasanlibutan, I'm not saying na hindi sila sa Diyos. Pero ang masasabi ko lang, nalinlang ka ng gawa ng kaaway. Kasi ang totoong Kristiyanong tunay, ang kanyang ibinibihis ay hindi ang sanlibutan. Ang makamundong sanlibutan, ang mga hindi kabanalan, mga maong, di ba? Pag babae ka, nakapagbutas-butas pa. Naka-lipstick, di ba? Ang totoong Kristiyanong tunay, makikita mo sa kanya ang gawa ng Diyos. Sa pananamit, sa pananalita, overall, mga kapatid, makita mo ang paggawa ng Diyos. But I say, hindi naman ibig sabihin nun na Kristiyano ka, di ka na
Minsan may mga bagay kang nabibigkas na hindi maganda, may mga bagay kang hindi nagagawa. Pero mga kapatid, ang makikita pa rin sa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ng buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, I die daily. Ibig sabihin, may mga time din talaga si Pablo na nagkakamali. Kaya sabi niya, I die daily. Hallelujah! Ibig sabihin, humingi siya ng kapatawaran. Hallelujah! Hallelujah! Kahit na si Pedro, di ba? Lingkod na yan ng Panginoon. Lingkod na yan na nasa disciple na ng Panginoon. Nakasulat na yan ng aklat ng Pedro. Pero bakit dumating sa punto na dininay niya si Jesus? Ako iniwala mga kapatid, just like Paul, Peter died daily. Nagkamali man si Peter, nagkasala man siya, pero pinagsisihan niya yun mga kapatid. Pero iba ang Kristiyano, makikita natin, dumaan na ang taon, dumaan na ang 7 years, 8 years, pero sa pananamit niya ay ganun pa rin. Hindi ma-overcome ang gawa ng sanlibutan, mga kapatid. Hindi mo makita ang kabanalan sa pananamit. Hallelujah! 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 So, ang ibig sabihin nun, napasok na siya sa device ng kaaway. It's sad to say, pero ang totoo, according to the Word of God, kung hindi mo sinusuot ang balutin ng Diyos, then, sinusuot mo ang friendship of this world, mga kapatid. Hallelujah. So, friendship of this world is enmity with God. Hallelujah. Ang isa pa sa friendship of this world na ating makikita, mga kapatid, aside sa power, aside sa fashion, na I think ang fashion ay well-known naman sa atin. Ang isa sa dapat nating bantayan sa sanlibutan na ito ay ang mga ideology, ang mga kaisipan, ang mga pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Sa sanlibutan na ito mga kapatid, hindi natin maiwasan na may mga ideology na sa tingin ng tao ay mabuti sa harap ng Diyos. Or let's say, kung hindi mabuti, sa tingin nila ay walang masama sa kanilang ginagawa. Amen mga kapatid. Isa na sa ideology ng sanlibutan na ito ay ang pagkakaroon ng same-sex marriage. Para sa tao, wala silang tinatapakan, wala silang nasasaktan. True din naman. Wala silang inaapakan, wala silang sinasaktan. Pero mga kapatid, hallelujah! Itong ideology na ito, itong belief na ito mga kapatid, bagamat hindi man nila sinasaktan ng tao, sinasaktan nila ang salita ng Diyos. Amen ba? Sa scripture, walang, sabi ng scripture, ang sino mang makipagtabi sa lalaki, kapwa lalaki, anong sabi ng salita? Ay, it's abomination. Ito ay marumi. Yan ang salita ng buhay. Pero ang salita ng ideology ng tao, walang masama. Wala kaming inaapakan. Wala kaming sinasaktan. Pero mga kapatid, kung babasahin natin sa Biblia, sa Scripture, direct, yung kanilang mga ideology is a direct opposition sa salita ng Diyos. Kaya bantayan natin yan mga kapatid. At isa pa mga kapatid, although it's matagal nang aprobado, pero may isang lugar sa United States, kung di ako nagkakamali, isang governor, isang babaeng governor,
masayang nagkaroon ng signature na i-allow na ang abortion sa mga kababaihan. Biruin mo. That's the ideology ng sanlibutan na ito, mga kapatid. Ang pag-allow ng abortion. Hallelujah. Sa ibang tao, sasabihin nila, wala ka namang, di pa naman yan buo, di pa naman yan tao, kasi fetus pa lang yan. Kung mapaglinlang ang sanlibutan, mga kapatid, kailangan mo talagang ma-enlighten sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, put the full armor of God, mga kapatid. Sapagkat ang sanlibutan ay madaya. Amen ba, mga kapatid? Ang sanlibutan ay madaya kung wala kang karunungan sa salita ng Diyos, kung wala kang wisdom sa salita ng Diyos. Hallelujah! May chances, mga kapatid. Kung ikaw ay wala sa Panginoon, hindi ka nadaya kasi part ka doon. Pero kung ikaw ay nasa salita ng Panginoon at sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, hallelujah, but then kung ikaw ay nakatanggap nitong maling ideology, mga kapatid, then nadaya ka ng diablo. So, kailangan mong bumalik sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mong bumalik sa salita ng Diyos. So, last time, may pag-usapan natin ang patay katawan. Minsan, para tayong takot, para paggaling sa patay, kailangan natin maghugas ng damit, magpalit ng damit, huwag magdala ng pagkain sa bahay. Kung ikaw ay galing sa patay, kumain doon, kailangan doon mo lang kainin. Mga kapatid, kailangan natin mag-level up sa ganung paniniwala. E paano kung ang patay, darating ang panahon, ang patay na nasa Panginoon ay bubuhayin ng Diyos? Matatakot ka. Kasi kahit nga sa pagdala ng pagkain sa bahay galing sa patay, takot ka eh. How much more kaya kung bubuhay ng Diyos ang patay na nasa Panginoon? Mas lalo kang matakot. O di kaya darating ang panahon na may gagamitin ng Diyos bago sa kanyang pagparito. May mga signs na ibibigay ang Diyos. Darating ang panahon na bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang isang lingkod na yan at bibigyan siya ng hallelujah, kapangyarihan na bumangon ng patay. Baka matakot ka. Pero mga kapatid, huwag tayong magpadaya ng kaaway, mga kapatid. Ang punto ko lang, huwag tayong magpadaya ng kaaway. Sapagkat kung sinusuot natin ang baluti ng salita ng Diyos, then walang puwang ang devices ng kaaway. Amen ba, mga kapatid? Kung sinusuot natin ang salita ng Diyos, ang armor ng ating Panginoon, hallelujah, sa ating katawan, then sabi nga ng scriptures, hallelujah, hindi kayo malilinlang ng gawa ng kaaway. Yung binasa natin sa Ephesians. Hallelujah. Chapter 6. So always put the armor of God, mga kapatid. Para tayo ay makatayo mula sa gawa ng kaaway. Don't expect, mga kapatid, na ang hindi sumusuot sa salita ng baluti ng Diyos, sa armor of God. Don't expect na makatayo siya sa kaaway. Don't expect na hindi siya malinlang ng kaaway. Actually, nangyayari na yan eh. Matagal na naglilingkod, matagal na nakikinig sa salita ng Diyos, pero makitaan mo sa buhay, mga kapatid, hallelujah, ang buhay na para bagang walang salita ng Diyos. Walang baluti ng salita ng Diyos, mga kapatid. Matagal ka na naglilingkod, pero di mo pa rin ma-overcome ang pagmamaong. Imbes na magsuot na may kabanalan sa harap ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So,
Sa Matthew mga kapatid, konti na lang ito mga kapatid, ayaw kong pahabain ng oras. So, konti na lang. Sa Matthew chapter 12, tingnan niyo mga kapatid, ang mga umibig sa sanlibutan. Ito yung hindi nila maunawaan. Kasi nga, hindi nila kinikilala ang Diyos sa personification ni Kristo. Tingnan natin sa Matthew 12. Sa Matthew 12, verse 39. Sorry. Sabi ito, but he answered and said unto them, gusto kong mabalang itaas. Sabi dito, then a certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. So, gusto nilang makita ang palatandaan. Yun yung nila kay Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? Sa verse 39, but he answered, ito yung sabi ni Jesus, and said unto them, an evil and adulterous. Ibig sabihin, grabe ang ni Jesus, ang kanyang pag-address sa mga sa skriba at sa mga pariseo. Sabi niya, an evil and adulterers. So itong adulterers ay again, hindi ito ang pakikiapid sa laman. Ito ay pakikiapid sa sanlibutan. Sabi dito, adulterers generation seek after a sign, and there shall no sign given it, but a sign of prophet Jonah. Ang mga eskriba, mga kapatid, ang mga Pharisees ay naghahanap ng tanda. Ano ba yung tanda na kanilang tinutukoy dito, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid? Gusto lang mangyari ng mga eskriba na muli na magkaroon ng stir up sa kanilang damdamin. Sa panahon na ang Israel ay lumabas sa Egypt, di ba? At nangyari, hinati yung dagat na pula. Alam niyo mga kapatid, ako'y niwala, yung paghati sa dagat na pula, yung mga Israelites doon ay na-stir up ang kanilang damdamin. Nasiyahan sila, ang ganda! Ang majestic tingnan na mahati ang dagat, kahit ikaw siguro, di ba? Maging masaya ka. Siguro, grabing pasasalamat mo. Grabing excitement mo na makita na ng iyong mga mata na isang actual na bagay na mangyari na hatiin ang dagat na pula. You're excited! Masaya! At makita mo, ay salamat, thank you Lord. Tuloy nga na buhay ang Diyos. Kasi may sign. May nakita sila, istira pa kayo ng dami. Then that's the time din na gusto ng mga scriba at sa Pharisees. Gusto ng scriba at Pharisees na may stir up ang kanilang damdamin sa pamagitan ng tanda. But di nila nakita ang gawa ng Diyos kay Kristo. Hallelujah! Hindi nila nakita ang kasimplihan ng gawa ng Diyos kay Kristo sa kanilang harapan. Kaya sabi ni Kristo, kayo na evil at makikiapid na generation. So, ibig sabihin, ang tinitingnan nila ay ang sanlibutan. Ang damdamin, ang mga bagay na sa tingin nila ay makakapag-stir up sa kanila. Hindi nila tingnan si Kristo na ang Bisaya, mga kapatid. So, ganun ang sanlibutan ngayon, mga kapatid. They are waiting for the sign.
They're waiting sa kapangyarihan. Pero yun nga, hindi sa kanilang ihayag. Yun, mga kapatid. Ang kapangyarihan na darating ay ihayag lamang ng Panginoon sa atin na naglilingkod. Hallelujah! Hindi sa mga sanlibutan. Hallelujah! Naghihintay gumagawa ng sanlibutan, kundi ang kapangyarihan na ibubuhos ng Diyos ay mararanasan din, yet hindi sa kanila mga kapatid, kung sa atin lamang na naglilingkod sa Panginoon. Sa Matthew chapter 6, hallelujah, tatlong ano na lang mga kapatid, chapter na lang ito ang babasahin natin. Sa Matthew chapter 6 mga kapatid, tingnan niyo mga kapatid. Sa Matthew chapter 6 verse 2. 22, sorry. 22 verse Matthew chapter 6 verse 22 to 24. Sabi dito, now, tingnan nyo. Yung mga mapagmahal sa sanlibutan, tingnan nyo, yung mga friendship, gusto makipag-friendship sa sanlibutan, tingnan nyo. Sabi dito, the light of your body is the eye. So, yung liwanag ng iyong katawan, or yung bintana ng iyong katawan, ay ang iyong mata. If therefore, eye be a single, and the whole body shall be full of light. So, ang salin dito mga kapatid, gusto ko lang gamitin yung tamang salin, pamalin. The light of your body is the eye. And if therefore, if your eye be single, the whole body shall be full of light. Ibig sabihin, kung ang iyong mata ay mabuti, kaya kung mabuti yung mata, ay mapupuno ng liwanag ang buong katawan. Tingnan niyo ha? Kung ang ating mata ay mabuti, ibig sabihin, tumitingin tayo sa kabutihan ng Diyos, ano? Ang iyong katawan din naman ay puno ng kabutihan ng Diyos. Gawa ng Diyos. Ano sa kadugtong na sunod? Sabi dito, ngunit kung masama ang iyong mata, ibig sabihin, kung ang iyong mata ay tumitingin sa mga worldly, sa mga bagay, sa mga fashion ng sanlibutan na to, anong mangyari mga kapatid? Anong mangyari sa iyong katawan? Sabi ito, then the whole body shall be full of darkness. Ibig sabihin, if you look your eyes sa mga worldly things at sa friendship of this world, di mo maiwasan, damay lahat ay marurumi na rin. And the whole body shall be full of darkness. At sabi doon, if therefore the light that's in day be darkness, how greatness is that darkness? Amen. Kung ang liwanag nasa inyo ay pawang kadiliman, napakatindi ang kadiliman na yun, mga kapatid. At sabi ito, sa 24, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, else he will hold to the one and despise the other. Sabi ito, sa kalugtong na talata, you cannot serve God and Mammon. So hindi ka pwedeng magpaglingkod sa Panginoon kung ikaw ay friendship ng sanlibutan na ito, mga kapatid. Kung ikaw pa rin ay sumusunod sa trend ng sanlibutan, sa pananamit, sa pananalita, ano ba yung mga term na lumalabas ngayon sa trend ng pananalita? Kung ikaw ay nakikipagsunod pa rin sa ganong kalagayan, then you cannot serve God, mga kapatid. You cannot serve two masters at the same time.
And we know if you are friendship of this world, ay nagkikipag-away ka sa Panginoon. Nagkakaroon ng pakikipag-away sa ating buhay na Diyos. At yan ay ayaw ng Diyos, mga kapatid. Pero kinagandahan dito, mga kapatid, ay pakikipag-away. Hindi sinabing kaaway. Diba? Ibig sabihin, may chances ka pang bumalik sa Panginoon. May panahon ka pang manumbalik sa salita ng Diyos. May panahon ka pang ituwid ang iyong mga pagkakamali sapagkat ang binanggit na word dito ay enmity, not adversary. Again, ang salitang adversary ay kalaban ng Diyos. Nagsasalita ng hindi maganda, pero dito sa James chapter 4, mga kapatid, verse 4, sabi doon, friendship in this world is enmity with God. Ibig sabihin, pakikipag-away. Pero hindi talaga totally na kaaway ka ng Diyos. So in other words, may chances ka pa na bumalik. May chances ka pa na bumalik sa kalooban ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Amen ba, mga kapatid? It's not too late. Mabiyaya ang Diyos. Kaya pinapaalaman tayo sa salita ng Diyos. Friendship of this world is enmity with God. Hallelujah. So, next tayo sa talata, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Antok na ba kayo? Ating namin palapakan ba na Panginoon? 1 John chapter 2. 15 to 17. Sabi dito, okay. Sabi dito sa 15. Gusto kong basahin sa 15. 15 na. Sabi dito, love not the world. Diba? Mahalin mo, huwag. Love not. So, mahalin mo, huwag. Yun yung pagkasabi pa. Mahalin mo wag ang mundo. Ni anumang mga bagay ng mundo, mga kapatid. Sabi doon, if a man love the world, the love of the Father is not in him. Now, take note, ang pag-ibig ay nagsisimula yan sa friendship. Diba? May mga maniligaw friendship muna. Hanggang sa nagkatuluyan. So, from friendship, ang isang binata, kung siya ay nangliligaw, ay idadaan niya muna sa friendship. At kung mabubuo ang friendship, nagkakaroon na yung pag-ibig. At ganun din dito, mga kapatid. Sabi ni John, hallelujah, sabi to, love not the world. Ibig sabihin, huwag mong mahalin ang mundo. Para hindi ka dumating sa pagmamahal ng mundo, huwag kang makipagkaibigan sa mundo, mga kapatid. Hallelujah! Upang hindi mangyari ang pagmamahal sa mundo na to, ay friend not the world, mga kapatid. Hallelujah! Bakit, mga kapatid? Bakit sinabi ni John? Kasi sabi ito, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sinumang nagmamahal sa sanlibutan na to, sa mundo na to, ay ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. So, walang puwang ang mga marunong bagay sa harap ng Diyos. Anong meron sa sanlibutan? Ito yung sa verse 16. Yung lagi natin napapakinggan. For all that is in the world, so ito yung mga nasa sanlibutan. The lust of the flesh, so yung mga pleasure ng laman. Ano itong pleasure ng laman? Diyan na yung mga sobrang pagkain, sobra sa babae, yan. Pakikiapid, laman. Pleasure of the flesh, lust of the flesh. Ano pa? Lust of the eyes.
ang pagiging covetous, lust of the eyes. At sabi ito, and the pride of life. Ito yung power. At sabi ito, itong tatlo na to, anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ni John, it is not of the Father, but it is of the world. So, hindi yan sa Ama, kundi sa mundo. Hallelujah. Sabi sa 17, basahin ko na lang din, and the world passes away, and the lust thereof. Ibig sabihin na kayo, yung kung pita ng laman, kagusto ng laman ay panandalian lang. But he do it, the will of God abide forever. Hallelujah. So, sa John 15 na tayo mga kapatid. So, I think, then magpo-close na ako. John 15. John 15. Sabi dito, ano ko na lang kasi medyo maba ito. Ito sa 6. If a man abide not in me, so, yung sabi ni Jesus, if a man abide in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into fire, and they are burned. Susunugin. Kung ang tao ay wala sa Kanya, ang sino mang hindi manatili sa akin, kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, siya ay itatapon. Siya ay susunugin. Kaya sabi ni Jesus, if you abide in me and in my words, in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sabi sa 8, herein in my Father glorified that you bear much fruit, so that be my disciple. Ang gusto ni Kristo na ang nasa Kanya ay mas lalong maging mabunga. Hindi yung mas mapagmahal sa sanlibutan. Ang nasa kay Kristo ay gusto ng Panginoon na maging mabunga sa salita ng Diyos, maging mabunga sa kabanalan, sa mga pananalita, sa pananamit, sa salita ng buhay, mas mabungang. Hallelujah! Yan ang gusto ni Kristo. Hindi gusto ni Kristo na ikaw ay maging friends of this world. Ayaw ni Kristo na ikaw na nasa Kanya ay mamuhay na walang kabanalan. So, ayaw ng Diyos sa mga kababaihan na nakasuot ng maong. Hallelujah. Na walang kabanalan. Ayaw ng Diyos sa mga kababaihan na nakalips, na nakahikaw. Ayaw ng Diyos na sapagkat ikaw ay ginawa sa wamis at larawan ng Diyos. Then, therefore, dapat makita sa iyo ang buhay na kung saan ay lumalakad sa buhay na nasa kay Kristo. Amen ba? Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. So, friendship of this world. Okay, balikan natin as I close. Okay na lang, as I close. James 4, so tingnan natin mga kapatid. So sa James 4 mga kapatid, kung papansin natin sa chapter 1, meron silang pagkakagulo. May pagpag-alitan, although they are believer. At meron din binanggit si James na may mga palataya na nakapatay. At may manampalataya pala na naging covetous. Gustong kunin ang isang bagay na hindi sa kanya. May manampalataya din na nanghingi sa Panginoon, hindi tinagbigyan, kasi nga mali yung
Mali yung purpose ng kanyang paghingi. Kaya in-address ni James ang mga manampalataya, you adulterers. Anong klase ka itong manampalataya? You adulterers. Adulterer and adulterers. Sabi niya, know you not that friendship of this world is enmity with God. So, ibig sabihin pala, kung ang isang manampalataya ay nakipag-friend na sa sanlibutan, may chances na, hindi talaga chances, may mga prayers na hindi dinidinig ng Panginoon. May chances na nagkakaroon ng paghidwaan. May chances na magkakaroon ng pagiging kubitos. May chances na pwedeng magkaroon ng yun nga, yung prayer na hindi dinidilig ng Panginoon kasi yung purpose ng prayer niya ay para sa kanyang pagmamayabang. Hallelujah. Pero mga kapatid, sa ganang akin, ang tahanan na to, ang gawain na to, itong house church service, lahat na nandito sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, ay sikapin natin huwag mahalin o sabihin natin huwag makipagkaibigan sa sanlibutan natin. Amen ba? I didn't mean na hindi tayo makipagkaibigan sa tao. Yes, yan yung magandang gawin natin, makipagkaibigan sa tao. Pero huwag tayo makipagkaibigan sa sanlibutan na to, sa sistema ng sanlibutan, kundi tayo magpagkaibigan lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Amen ba? Hallelujah. Love not the world, mga kapatid. Hallelujah. But we should do love God, mga kapatid. Purihin ang Panginoon ating palapan ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y Panginoon at ating